isa sa anak ng ating beloved parents in the Lord, nabasa ko yung kanyang passage message. Mga minamahal, there's power in prayer. Sabi niya, there's power in prayer. Totoo po yan, mga minamahal. May kapangyarihan sa panalangin. Kaya ang bawat panalangin ng mga anak ng Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade, diretsong-diretso po yan sa langit. Lahat po yan napapakinggan ng ating dakilang Diyos. Kaya sabi natin, beloved, one of the beloved daughter, there is power in prayer. Kaya sabi niya, this is the vital instrument para sa ating lakad na kasama ang mahal Panginoon. Vital instrument, mga minamahal, mahalagang instrumento, yung panalangin ng mga anak ng Diyos habang tayo'y naglalakad na kasama ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. So prayer is attract blessing. Proverbs 16:24, ano pong sinasabi? Basahin natin. Sa aklat ng Kawikaan, 16:24, mga maligayang salita ay parang pulot-pukyutan, matamis sa kaluluwa at kagalingan sa mga buto. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang sabi mga minamahal, blessed word are as an honeycomb, sweet to the soul and health to the bones. Pwede ba natin palakpakan mahal ang Panginoon? Isa po ito sa dapat nakikita, laging napapakinggan sa mga Kristiyano o mga anak ng Diyos. Ano sabi? Speak good, kind, and positive word. Isa po yan, mga minamahal. Oh? Yan po ay nag-a-attract ng pagpapala. Yung una natin, be clean and tidy in your body and surrounding. Be orderly and organized. Be positive, think positive, and optimistic. Pang-apat, speak good, kind, and positive word. Isa yan sa nag-a-attract ng pagpapala, mga minamahal, sa mga Kristiyano. Everybody say, praise the Lord. So, siyempre po, sabi nga nung kasabihan, birds of the same feather flock together. Ang nagbabarkadahan, ibon magkakamukha, ang balahibo niyan ay ganoon din yung ibon na puno ng negative at na-attract niyan, kabarkada ay negative din. So, sa Kristiyano, bilang Kristiyano ka, inaasahan ng mga tao, alam ng mga tao na tayo naglilingkod sa Diyos, alam ng mga tao na tayo nagbubunga, ang bunga ng pananampalataya ay yung pagbabago ng buhay. No? Kailangan ang ating mga pananalita, speak good, kind, and positive word. Isa po yan sa nag-attract ng blessing, mga minamahal. Amen. Pero kung Kristiyano ka na, ang mga pananalita mo ay makasanlibutan pa rin. So walang pagpapala doon. Amen. Kaya nga, sabi nga nung kasabihan, words of the same feather flock together. Pagka yung mga barkada, napasama ka doon sa mga barkada na ang ginawa, puro kasamaan, ay, huwag ka sasama doon. Kasi binago ka na eh. Iba ka na. Amen? Yun ang ibig sabihin ng mga minamahal. Kulang ang pananampalataya mo kasi magkakabarkada yan. Kaya nga, ang masasabi ko sa inyo, mga minamahal, kasi Kristiyano na nga tayo, mayroon kasi mga Kristiyano na palagi pang kasama yung mga taong sanlibutan. Walang problema doon, pero ipakita mo yung bunga mo, ipakita mo yung tunay na pagkatao mo na ikaw binago na. Kaya wag kang, kasi pag sumama ka doon sa masasamang ginagawa, madadamay ka. Ganon din ang tingin sa iyo ng tao. Kaya advice ko mga minamahal, never listen to a people who have a bad habit of being negative. Tama po ba, mga minamahal? Never listen to a people who have a bad habit
of being negative because they steal your best aspiration of your life. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Nilanakaw. Kristiyano ka na. Pinago na ka ng tunay. Pinagpala ka na ng lubos. Lininis ka. You are purified. Sinantified ka na. Siniperate ka na. Tapos napasama ka sa mga taong sanlibutan. Pagka palagi mo silang kasama, yon, panadamay ka. Magiging katulad ka na rin ngayon. Pero ang advice ng Bible, pwede kang makisama sa taong sanlibutan. Pero sabi ng beloved Paul, pakinggan mo ang kanilang mga sinasabi, datapwat, huwag mong gagawin ang kanilang masamang ginagawa. Kaya nga, isa yan sa factor, speak good, kind, and positive word. Yung po ang ibig sabihin ng mga minamahal sa Proverbs 16:24. Basahin natin mga minamahal sa Matthew chapter 5 verse 16. Anong sinasabi? Mateo chapter 5 verse 16. Ito po sa Mateo Kapitulo 5, talata po 16. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Amen. Amen. So, have a pleasant word, mga minamahal. Magkaroon o mga maligayang salita. Ang Kristiyano po, ganon. Amen. Wala na po yung salitang mga makakasama. Mga salitang negative. Wala na po sa Kristiyano yan. So have kindly words for others to strengthen them, and we are strong emotionally when you are strong spiritually. Yung po sabi ng Bible, mga minamahal. Kapag daw tayo malakas ang ating spiritual, when you are strong spiritually, you become strong physically. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsasabing, praise the Lord. Go to the strong, go to the happy and positive because magkakamukha sila at magkakabarkada. Prepare yourself to be a blessed. Be changed by renewing of your mind and choose to be positive because God is positive. Can you say praise the Lord? Ano sabi ng ating nabasa? Mateo 5:16, let your light be shine before men, and they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Be a blessing to others. Palapakan natin ang mahal Panginoon. Alam niyo mga minamahal, meron akong kilala na kapatiran o siya ay manggagawa ng mahal Panginoon. Pag nakita ko siya, kahit yung iba nagpapatotoo, makita ko lang siya, nangingilabot na ako mga minamahal. Ibig sabihin nun, mga minamahal, grabe yung anointing doon sa kapatiran na yun. Makita mo lang siya, nabibless ka na, nanginginig ka pa, ibig sabihin, talagang, he is anointing. Mga minamahal. So, when people praise God, kaya yung mga ibang tao, experience na natin yan, mga minamahal, na yung ibang tao, iba yung tingin sa atin. Ayan na, yung mga praise the Lord. Mayroon ako narinig, yung mga taga-Jesus Miracle Crusade, napakaswerte. Salitang sanlibutan, swerte. Pero salitang Kristiyano, ang mga taga-Jesus Miracle Crusade ay mga Kristiyanong mapapalad. So be a blessing to others. Kaya nga pag napuri ng tao, yung mga tao pinupuri na ng Diyos dahil sa iyo, dahil sa nakikita sa iyo, ganun po ang nangyayari. Kahit hindi sila marunong magpuri, pinupuri nila. Madalas natin yung marinig, praise the Lord. Bakit yung laging nakaputi, laging malinis tingnan? Ibig sabihin nun, mga minamahal, nakikita sa atin yung, makikita sa atin yung, ng mahal Panginoon.
Amen? Sabi niya, people praise God because of what they see in you. It is too far for God and to develop for God to bless you. Oh? Hindi malayong hindi ka pagpalain ng Diyos kasi dahil sa'yo, napuri nila ang Diyos. Amen? So, pero kung mapipintasan ng Diyos na dahil sa ating mga sinasabi, napipintasan ng Diyos sa ating mga ginagawa, sa mga nakikita sa atin na hindi gawain Kristiyano, mapipintasan ng Diyos. Hindi tayo pagpapalain yan, mga minamahal. Praise the Lord. Kaya nga kung gusto mo pagpalain, gusto mo lagi kang blessed person, isa sa sikreto dyan, mga minamahal, be a giver. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Bakit po? Because what you gave is what you get. Ganon ang role ng langit, mga minamahal. Amen? Ganon po yung role ng buhay. So when you give blessing, ano ang ibibigay sa iyo ng kalangitan? Ay di blessing din. Amen? Praise the Lord. So yan po ang role ng langit ng buhay. So isa po yan sa nag-attract ng pagpapala. Give. Be a giver. Palapakan nga natin ang mahal na Panginoon. At magsabing praise the Lord. Proverbs chapter 11 verse 25. Marami tayong talata ngayon, mga minamahal. Bible study po tayo. Dito sa Kawikaan 11:25, ito pong pagkasabi, ang kaluluwang mapagbigay ay tataba at siya'y dumidilig, ay dumidilig din. Amen. Amen. Ano sabi mga minamahal? Napakalinaw po at madaling unawain. Sabi po, ang kaluluwang mapagbigay ay tataba. At siyang dumidilig ay madidilig din. The liberal soul shall be made fat, and he that watereth shall be watereth also himself. Yun, mga minamahal. Oh? Kaya yung pagiging generous po natin, yung mapagbigay, kasi maraming Kristiyano ang nakikita ko. Pag siya po ay bukas palad, mapagbigay, hindi nagsasawang magbigay, hindi nanginginayang bigay ng bigay. Makita mo yung buhay niya. Masayang masaya siya. Punong-puno ng pagpapala. Yun po ay isa sa factor ng attract blessing. Be a giver. Amen? Gusto mo bang palaging lumuwag ang iyong kabuhayan? Sumagana? Maging mariwasa ang iyong buhay? Dapat maging palamigay tayo. Can you say, praise the Lord? Yung bigay ka ng bigay, yung bigay na pabulusong, kasi may Kristiyanong, ewan ko, di ko maintindihan yung ganon. Ang naiintindihan ko, kapag Kristiyano ka na, ang sabi ng Bible, yung prinsipyo ng Bible, kapag ikaw magbibigay ng bigay, sabi ng Luke 6:38, give, and it shall be given back to you. Ibabalik din ng Diyos yan. Sobra pa, triple pa, mga minamahal. Yun ang principle ng Bible patungkol sa pagbibigay. So, kailangan maging giver tayo. So, huwag kang maramot. Sabi ng sabi ng Bible, pag tinutulungan mo ang iyong kapwa, pag tumutulong ka sa nangangailangan, sabi ng Bible, nagpapautang ka sa mahal na Panginoon. Sabi ng Bible. Tinutulungan ka rin ng Diyos at ng iba. Diba? May nangangailangan. Mayroon ka naman may bibigay. Itulungan mo siya. Dahil totoo ang salita ng Diyos. Totoo mga pangyarihan ng salita ng Diyos, mga minamahal. Hindi babalik ang salita ng Diyos na walang bunga. Sabi ng prinsipyo ng Biblia, give, and it shall be given back to you.
So bakit ka matatakot? Bakit ka manghinayang? Bakit ka mag-aalangan magbigay? Ibabalik nga ng mahal Panginoon. Can you say, praise the Lord? Huwag ka maramot. Alam nyo ba na ang Diyos, God is the greatest accountant. Amen? Kailangan mag-debit. Kailangan may debit. Kailangan may credit. Laging may balance. Ang binabalansin ng langit ay ang lahat na naibibigay mo. Palagpakan natin malakas ang mahal na Panginoon. Huh? When you give, is what you get. Yan ang role ng kalangitan. Amen? Kaya nga, isa yan sa nag-attract ng blessing, mga minamahal. Ano pa, mga minamahal? Be industrious. Basahin natin, Proverb, 1 Thessalonians, chapter 4, verse 11. Ano sabi? 1 Thessalonians. Nakikinig ba tayo, mga minamahal? Sulat niyo po yung mga talata. Napakalaking pagpapala po ito. Sa aklat ng unang Tesalonica, 4, Kabanatay 4, talatay 11. At pag-aralan ninyo maging matahimik at gawin ng inyong mga sariling gawain. Kayo'y mga mangagpagal na inyong sariling mga kamay na gaya ng aming pinagbilin sa inyo. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ano sabi mga minamahal? And that ye study to be quiet and to do your own business and to work with your own hands as we commanded you. Oh? At pag-aralan ninyong maging matahimik at gawin ang inyong sariling gawain at kayo'y magagpagal ng inyong sariling mga kamay na gaya ng aming ipinagbilin sa inyo. Yan po yung paalala ni Beloved Paul, mga minamahal, sa Thessalonica. Be industrious. Oh? Kailangan masipag tayo. Yang masipag, malayo yan sa gutom. Can you say, praise the Lord? Kapag ang mga Kristiyano masipag, mainit na naglilingkod sa mahal Panginoon. Sabi ng Bible, I will supply your need. Amen. Halapakan natin, hindi ka magugutom kung ikaw ay masipag, mga minamahal. Kailanman hindi nagugutom yung mga taong masisipag. Pero yung taong tamad, mga minamahal, lalo na yung hindi naman po ako naninira. Kasi marami ako nakikita. Oh? Tambay na, di pa nagtatrabaho, pabigat pa. Yung sanlibutan yun. Pero wala akong nakita sa Kristiyano na ganun. Can you say, praise the Lord? So kailangan yung smart, pero kahit, alam nyo po, kahit magandang lalaki ka, kahit magandang babae ka, oh, kahit gwapo ka, kahit pogi ka, at tamad ka, gutom yan. Oh, masakit po, pero totoo po yan. Kaya yung ating mga beloved sister, panalangin nyo kung mayroon kayo napupusuan. Ang mahal na Panginoon ang inyong kausapin. Sa mahal na Panginoon kayo magpaalam. Amen. God is a God of work. Sabi ng Bible, 6 days of work and 1 day of rest. Di tulad ng iba diyan, 6 days ng rest, 1 day of rest pa rin. Walang work, tapos gusto magkapera. Kung gusto mo magkapera, magtrabaho ka mabuti. Mayroon ako nakausap. Sabi ko, Brad, kailangan makinig ka ng salita ng Diyos. Kailangan dumalo ka sa gawain ng mahal Panginoon. Tanungin kita, saan mo gusto? Langit o impyerno? Sabi niya, langit. Siyempre, Brad, langit. Sabi ko, gusto mo sa langit pumunta. Layo-layo nun. Yung church, kapitbahay mo lang, hindi ka makapunta. Amen? Everybody say, praise the Lord. Wala na nga work, pero gusto pa magkapera, hindi magtrabaho ka mabuti para ang quality ng trabaho mo
mataasan yung sipag mo, masusuklian ng tamang sweldo. Palapakan natin ang malakas ang mahal ng Panginoon. Anong kailangan natin? Yung nabasa natin sa 1 Thessalonians 4:11, and they ye be study, be quiet, and to do your own business. Mga minamahal, anong sabi ng Bible? Be productive. Palapakan natin ang mahal ng Panginoon. Be productive. So, hard work ang kailangan natin. Kapag lagi kang nanonood ng buhay ng iba, hindi ka makakapamuhay ng sarili mong buhay. Alam niyo po, yung golden rule, siguro naman alam natin yung golden rule. Amen? Yung golden rule po sa Bible, huwag mong gawin sa iba yung ayaw mong gawin sa iyo. Amen? So be productive. Ano po sabi ng 2 Thessalonians chapter 3, verse 10. Basahin natin mga minamahal. 2 Thessalonians chapter 3, verse 10. 2 Thessalonica 10. Sapagkat noon pa man kami ay kasama ninyo, ay aming iniutos ito sa inyo. Kung ang sino man ay ayaw gumawa, ay huwag din namang kumain. Amen. Can you say, praise the Lord? Hindi po ako may sabi nun. Ang Bible, mga minamahal, kahit na po malinaw, yan po ay malinaw, mga minamahal. Oh, di bali magalit kayo sa akin dahil masakit yung salita ng Diyos. Huwag lang ang Diyos magalit sa akin. Alam niyo mga minamahal, napakasarap magpatawad kaysa magtanim ng galit. Palapakan natin ang mahal ng Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord! So sabi, hindi mo dapat inaasa sa iba ang kakainin mo. If you want to eat, you work. If you want to work, you smart. You eat. But remember, brother and sister, laziness attract hunger. Oh, yun daw pong katamaran, ang na-attract niyan, gutom. Pero yung lagi kang masipag, lagi kang mapagbigay, lagi kang malinis, lagi kang matuwid sa paningin ng Diyos. Iyang mga bagay na yan, nag-a-attract, nagpapapala, nagmula sa ating mahal na Panginoon. So, pag ikaw ay matamad, sabi ng Bible, sabi ng Bible, sapagkat noon pa man kami ay kasama ninyo, ay aming inuutos sa inyo ito. Kung ang sinuman ayaw gumawa, ay wag din naman kumain. Sakit nun, mga minamahal. Pero mga minamahal, tandaan nyo, sorry po, di bali magalit kayo sa akin, wag lang ang Diyos na ayaw kong ipangaral ang kanyang totoong salita. Palapakan natin malakas sa mahal ng Panginoon. Pag tamad ka, marami ang kakambal niyan. Pag tamad, marami ang kakambal niyan. Anong mga kakambal? Problema, mga minamahal, sakit, laging naboboring, hindi kasi busy. Oh? Hindi kasi busy. Oh? Kaya dapat busy lagi para mawalan siya ng kakatamaran, mga minamahal. Oh? Huling talata, mga minamahal, sa Luke chapter 17, verse 17 hanggang 19, at mga minamahal, akin na po pinaghahanda yung ating mga beloved singer. Last verse na po tayo. Hope. Lucas po. Luke chapter 17, verse 17 hanggang 19. Lucas po. Opo. 17. At pagsagot ni Jesus, 17, 17. 19. Sa aklat po ng Lucas 17, 19. 17 hanggang 19 po. 17 hanggang 19. 17, kabanatang 17 po, 17, 19.
At pagsagot ni Jesus, nagsabi, hindi baga 10 ang nagsilinis, dadapat sana nangagkaroon ang siyam. Wala nagbalik upang lumaluhati sa Diyos, kundi itong taga-ibang lupa. At sinabi niya sa kanya, magtindig ka at yumaong ka sa iyong lakad. Pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Amen. Amen. Pwede ba natin palapakan ng malakas sa mahal Panginoon? So, yung po, yung mga kailangan, yung mga bagay na yon, yung ating napag-aralan, ay yung po yung mga nag-a-attract ng pagpapala. O at the same time, Christian discipline po yun, mga minamahal. Anong sabi? Yung ating mga nabasa, be appreciated, be thankful, and be grateful. Because thankfulness, gratitude, appreciation is the path of blessing. Amen. Kumbaga sa ilog, may rota yan. Ang dadaanan yan ay thankful ka, orderly, beautiful, grateful, positive, productive. Doon diyan dadaan ang ilog ng pagpapala. Pag ikaw hindi ka appreciative, hindi mapagpasalamat at mapagpala, yung binigyan ka na ng pagpapala tapos nagrereklamo ka pa, dapat appreciated po tayo. Palapakan natin malakas sa mahal Panginoon. But remember, mga minamahal, sabi ng ating key verse, you ask, you seek, and knock with your talk, with your words and action. Kung ano ang iyong iniisip, ay yun ang declaration of our faith, mga minamahal. Palapakan natin ang ating mahal Panginoon. Alam niyo po, yung mind, itong isipan natin, ito po yung entry point ng kaaway ng Diyos. Dito po tayo dinadaya. Kaya kapag ang isang Kristiyano dapat mainit, nag-aalab, punong-puno ng salita ng Diyos, hindi yan makakapasok sa atin. Can you say, praise the Lord? So po, mga minamahal, doon talaga nakatira ang Diyos sa ating puso at isipan. Praise the Lord. Kung ano ang inyong iniisip, ayun ang declaration ng inyong pananampalataya. Ganon ka-power ang isip mo kasi ang mind is the throne of God. Palapakan natin ang malakas sa mahal Panginoon. Doon talaga nakatira ang ating mahal Panginoon at yun ang pilit, inaagaw ng kalaban ng Diyos. Yung pong isip natin, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. At gusto niya, doon din siya titira para yung iniisip mo, yun din ang gusto niyang gawin. Mga paggigipit, pananakot, mga pagsakit, utak ang pinag-aagawan. Mga minamahal. Yan po yung ginagawa ni Satan sa bawat Kristiyanong nagkukulang, nagpapabaya. Dapat lagi tayong mainit. Dapat lagi tayong nag-aalaw. Dapat lagi tayong punong-puno ng salita ng Diyos ang ating puso at isipan dahil mga minamahal, never kang mahipo ng kaaway ng Diyos. Palapakan natin malakas sa mahal Panginoon. Tumayo tayong lakas.